At ayan mga ka-crypto, mainit po na pinag-uusapan ng buong crypto ecosystem ngayon ang malaking pagbabago sa sektor ng finance sa South Korea. Matapos pong ibunyag ng kilalang crypto commentator dito na si Market 24/7 ang isang matapang na pahayag na sa XRP ay unti-unti nang pinapalitan ang SWIFT sa naturang bansa. Ang pahayag na ito ay nakabase po sa opisyal na announcement ng Ripple noong nakalipas po na August 18. Ukol po sa kanilang direktang pakikipagtulungan sa Jeonbuk Bank na siyang kauna-unahang panrehiyong bangko sa South Korea na nagpatupad po ng Ripple payments para sa kanilang mga cross-border remittances. Ayan, naganap po ang formal na kasunduan sa pamamagitan ng isang makasaysayang signing ceremony sa Seoul sa pagitan po ng Managing Director ng Ripple sa Asia Pacific na si Fiona Morey at ng presidente ng Jeonbuk Bank na si Park Chun-won. Ayan. Para sa aking opinyon, ang ganitong klaseng institutional na hakbang ay nagpapatunay na ang technology ng blockchain ay hindi na lamang basta teorya kundi ginagamit na sa totoong buhay upang lutasin ang mga mabagal na sistema ng finance na dekada ng pinapairal ng mga lumang institution. Ngayon, ang ating sunod na tanong ay ano po ba ang pagkakaiba ng Ripple payments sa lumang SWIFT system? Para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng kaganapang ito ay tingnan po natin kung paano po gumagana ang magkabilang sistema. Ang Jeonbuk Bank ay isa pong mahalagang sangay ng JB Financial Group na naglilingkod sa mga import-export na kumpanya, mga nagsisimulang IT startups at mga online content creator na madalas nagpapadala ng pondo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa traditional na SWIFT system, ang mga paglilipat o pag-transfer ng pondo ay dumadaan po sa napakaraming correspondent banks na nagiging sanhi upang abutin ng ilang araw bago po makarating ang pera sa tatanggap. Sa kabilang banda, ang Ripple payments ay tinatanggal po ang mahahabang prosesong ito kung saan ang settlement o paglilipat ng halaga ay natatapos po sa loob lamang ng ilang segundo. Ayan, ilang segundo lamang. At tumatakbo po ito ng buong maghapon at magdamag. Ika nga ay 24/7 ang operasyon nito. Ayon mismo kay Park Chun-won, ang pakikipagtulungang ito ay magsisilbing daan upang lumitaw sila bilang isang leader sa digital finance na umaabot po sa pandaigdigang pamantayan o global standards. Ayan, isa pong napakalaking pahayag para po sa isang panrehiyong bangko. Ayan. Yung aktual po na sinabi dito ay as a digital finance leader that meets global standards. Galing po yan mismo kay Park Chun-won. Ngayon ay ano naman ang mga aktual na papel ni XRP sa Korean financial market? Matagal nang namamayani si XRP bilang isa sa mga kakatiwalaang digital asset sa market ng Korea. Yan, sa digital market ng South Korea. Yan, kung saan madalas po nitong daigin si Bitcoin at Ethereum pagdating po sa dami ng transaction o trading volume sa mga lokal na palitan or local exchanges.
Ang bansang ito ay mayroong napakatinding community ng mga retail trader na bihira po nating makita sa ibang bahagi ng mundo. Ang kasunduan naman sa Jion Book Bank ay nagpapalawak sa presensya ng XRP mula sa simpleng retail trading patungo po sa live institutional payment flows, kung saan sa XRP ay gumaganap bilang pangunahing bridge asset sa mga transaksyon dumadaan sa Ripple Payments. Ang bawat cross-border transfer na pinoproseso sa pamamagitan ng platapormang ito ay direktang nagdaragdag sa totoong gamit o utility ng XRP sa market. Para sa aking opinyon, ang ganitong integration ay nagpapakita na ang asset ay unti-unting pumapasok sa pinakapuso ng traditional na pagbabangko na nagbibigay po ng mas malalim na dahilan para sa mga institution na seryosong tingnan ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na operasyon. At ngayon ay paano naman po pinapalawak ng Ripple? Ayan ang impluensya nito sa South Korea. Kung susuliin po natin ang buong taon ng 2026 o ang taong ito, ang pakikipagtulungan ng Jion Book Bank ay ikalawa o ikatlong malaking tagumpay ng Ripple sa South Korea lamang. Noong nakalipas po na buwan ng April, formal ding nakipagtulungan ang Ripple sa Cubo Life Insurance, ang pinakamalaking kumpanya ng life insurance. Yan, life insurance. Ang yan po, upang pag-aralan po ang pag-areglo ng mga tokenized government bonds. Kasabay din ng panahong iyon ay ang K-Bank naman. Yan, ang kauna-unahang internet-only bank sa South Korea ay nag-announce po ng isang proof of concept kasama po ang Ripple para sa on-chain cross-border transactions. Sa loob po ng 12 buwan ay nagtagumpay po ang Ripple na pumasok sa tatlong magkakaibang sektor ng finance. At yan po ay ang insurance, digital banking at saka regional banking na nagbunsod kay Fiona Morey upang ilarawan ito bilang lumalagong momentum. At ayan mga kakripto, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang South Korea ay hindi na lamang basta isang pansamantalang test market kundi isang ganap na proving ground kung saan pinapatunayan ng technology ng blockchain ang kakayahan po nitong palitan ang mga lumang infrastructure tulad po ng SWIFT sa mga susunod pang mga taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan po ninyo ang panunood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.